Ginawa po ako na gusto kong ma-share. Amen. Sige po, bago ako mag-share ay nice kong tayo po ay manalangin. Banal at makapangyarihang Diyos, nagpapasalamat po kami sa kabutihan ninyo sa aming mga buhay. Maraming salamat po sa opportunity, aming Panginoon, na muli kaming magkasama-sama dito sa Daybreak Global, aming Ama. Lord, in the name of Jesus, niling po namin ang makapangyarihang pagkilos ng Banal na Espiritu at tuloy-tuloy pong dumaloy sa aming mga puso, lalong higit sa message na inyo pong ipagkakaloob aming Panginoon ay patuloy na magbigay ito ng inspirasyon sa aming mga puso. Once again, Father God, we entrust to you our Daybreak Global this afternoon here in the Philippines. Lord, thank you for your awesome presence, for your powerful works in our lives. And we do believe, O Lord God, that you will give us, Lord, a powerful message through your servant today. In Jesus' name, amen and amen. 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 Sandali lang po, may naayos lang ako. Yan. So minsan pa isang mapagpalang araw po sa bawat isa. Saan man kayo naroroon ngayon ay magkasama-sama po tayo sa ilang sandali ng atin pong pagbubulay-bulay ng mga salita ng ating Panginoon. So ilan po ba tayong naririto ngayon? So, ayan. So, konti lang po tayo na po. Pero alam ko po na kung meron mang dalawa higit pa na nagkakatipon sa pangalan ng Panginoon, sabi po ng Bible, ay naroroon siya sa kalagitnaan. So, na-share ko po dati itong lesson na to doon sa Breakthrough is Yours, ano po ng Elders Gate ng Grace the Christ Center Church. Hinihingal pa kasi ako, nagmamadali ako. Saktong-sakto po nung pagpanik ko ay ah, 12:58 po yata. At pinapakanta na yung paborito nating, yung theme song natin dito na yung about the Holy Spirit. So pero may mga ilang nirevise na rin po ako dito sa message na ito. So nice ko pong pasimulan, Deal or No Deal. So merong programa yata sa television dati na Deal or No Deal. Hindi naman ito yung lesson ano po, kundi yung lesson sa araw na ito ay the best deal for our lives. Yun bang mga nyo offer sa atin na talagang napakahalaga. At ito po yung isa sa pinakamahalaga na offer ng Panginoon sa atin. Sa nakita niyo yung picture, alam ko po na yan ay very familiar sa inyo, si Jesus Christ, saka yung Samaritan woman doon po sa balon na ginawa po ni Jacob, mahabang panahon na yung nakalilipas. So sabi sa John chapter 4 verses 13 to 14, Jesus answered, "Everyone who drinks this water will be thirsty again, but whoever drinks the water I give them will never thirst. Indeed, the water I give them will become in them a spring of water, welling up to eternal life." So alam ko po na very familiar sa atin yung tagpong ito. No po yung conversation ng Panginoong Heso Kristo at nung Samaritan woman. Then the question is, how do you see Jesus in our text this afternoon? Hindi ko pala nabagan na po. Sa inyo, magang-maga siguro, ano po, dito sa Pilipinas ay this afternoon. So for me, Jesus is everything. So pinakikita po dito sa senaryong ito na gustong ipaunawa na si Jesus ay siya yung lahat-lahat na doon sa buhay natin.
maging doon sa conversation nila nung Samaritan woman. Yan tanong, deal or no deal? Sa atin ba ay deal ito na siya yung pinakamahalaga sa buhay po natin bilang isang individual o bilang isang mananampalataya o maging sa pamilya natin at maging sa kalagayan po natin bilang tinawag ng Panginoon sa kanyang ubasan bilang isang church or iglesia. So, the background of our text, Jesus, alam natin Jesus was introduced by John the Baptist doon sa chapter 1 ng John. Then Jesus performed his first miracle doon sa John chapter 2. Alam po natin yan nung gawin niyang wine, yung tubig doon sa kasalan sa Cana ng Galilee. And he explained the meaning of being a born again to Nicodemus doon sa John chapter 3. Now sa John chapter 4, from Judea, he will go to Galilee, but he needs to go through Samaria. Ano po? Na yung ibang mga Hudyo ayaw nilang dumaan doon kahit na doon yung shortcut kapag ka pupunta sila doon sa Galilee sapagkat ayaw nilang ma-encounter yung mga Samaritano o yung mga Samaritans. Pero si Jesus po ay meron siyang napakagandang layunin nung araw na yun. Hindi naman na yung i-discuss ko rito, kundi didirekta po ako doon sa mga mahalagang lesson na dapat po nating makita mamaya. So that was a wonderful plan of the Lord Jesus to encounter that woman and to offer the best deal for her life. So alam na alam noon ng Panginoong Hesus yung kalagayan ng Samaritan woman at alam niya na napakahalaga na ma-encounter niya ito upang ma-offer niya yung alam niyang napakahalaga na dapat na tanggapin ng babae yung kaligtasan at yung buhay na walang hanggan. Ano po? At alam din ng Panginoon kung ano yung mga sitwasyon ng buhay natin, alam niya kung ano yung mga mahalagang bagay na dapat din nating patuloy na maranasan sa buhay na ito, lalo na tayo bilang mga mananampalataya. So sabi ng Panginoong Hesus, everyone who drinks this water will be thirsty again, but whoever drinks the water I give them will never thirst. Indeed, the water I give them will become in them a spring of water welling up to eternal life. So, ang madalas na naririnig natin na napakagaling talaga ng ating Panginoon, no po. Siya, totoo yun, napakagaling ng ating Diyos, ng ating Panginoong Kristo, sapagkat yung lugar na yon kung saan nandoon sila sa may balon upang sumalok ng tubig, yung babae ay ginamit niya upang mas may paunawa kung ano ba yung higit na pangailangan ng babaeng ito. Na nung una ay hindi po maintindihan ng babae. Kala niya yung tubig na talagang nandoon sa balon. Pero unti-unti ay dinadala siya ng Panginoong Kristo doon sa pagkaunawa kung ano yung gusto niyang ibigay o i-offer sa kanya ng mga panahon na yon. So the best thing that we need to do is to trust and to be excited for what He has offered to us. Ano po? To trust Jesus and to be excited for what He has offered to us. So katulad ng babaeng ito ay unti-unting ipinapaunawa ng Panginoong Hesus. Ano ba yung inyo offer niya na pinakamabuti para sa babaeng ito? So, doon sa sinabi ko kanina, Jesus is everything. May this declaration, Jesus is everything, reignite our faith in God. Sa hapong ito o sa araw na ito. So, let us take this seriously. Ano po? Sa conversation ni Jesus at ng babae ay pinapaunawa niya na yung inyo offer niya sa kanya ay pinakamahalaga na dapat niyang tanggapin. So bakit po? At sa buhay natin ngayon, bakit? So may tatlong bagay. Una, because of Jesus, life becomes better. Na po dahil sa Panginoong Kristo, alam natin na yung buhay ay pabuti ng pabuti.
paganda ng paganda, patatag ng patatag, at higit sa lahat ay alam natin na sa pamamagitan ng Panginoong Kristo lamang masusumpungan natin yung tunay na buhay na punong-puno ng pagtatagumpay at yung buhay na walang hanggan. So sa offer ng Panginoong Kristo dun sa baba, pinapaunawa niya, the promise of Jesus to that woman is clear, from a polluted vessel to a spring of living water. Ano po? So yung balon na yun, hindi laging malinis yan, ano po? Pero pinapaunawa ng Panginoong Kristo na yung ibibigay niya ay talagang napakaayos at magbibigay ng higit pang pagtatagumpay o mas higit pang magbibigay din ng pagpapala doon sa babae at lilinis doon sa kanyang buong pagkatao. What an amazing offer. Ito po, personal na karanasan. Wala pa akong nakita na totoong nagtiwala kay Jesus, ano po, na pumangit ang buhay o kaya na may naging palpak ang buhay. Ang ganda ng layunin ni Jesus sa kanyang pagparito sa lupa at alam po nating lahat yan. Ito yung isa sa, nung ako po ay, ang tagal ko rin kasing kumilala sa dami nang nag-share sa akin noon pa. Kahit nung ako'y nag-aaral pa sa high school, may mga nag-share na sa akin pero hindi ko naman pinapansin. Ang focus ko lang talaga noon ay yun bang sa murang edad ko nag-COCC ako dahil ang gusto ko talaga ay pumasok sa Philippine Military Academy. Ang plano ko talaga ay mag-PMA, ano po. Pero may isang pangyayari, nakapasa naman ako doon sa mga physical examination pero hindi pa rin ako natuloy. Ano po, nung nasa college naman, ROTC uli, ang dami na ring mga ang daming mga nagyaya sa akin na sumama doon sa mga campus ministry, sa mga fellowship. Pero ang focus ko lang talaga, matupad yung pangarap ko na hindi man ako nakapag-PMA ay makapasok talaga sa military. Kanya maging sa NAPOLCOM, nag-exam din ako ng mga panahon na yun. Pasado naman, pero hindi pa rin natuloy. At hanggang sabi sa akin nung isa, bakit ba ayaw mong sumama sa fellowship natin? Kasi sabi ko, magsusundalo ako kapag natuloy ako sa pagsusundalo, di napakahirap nun. Paano ko may sasapamuhan? Di, kasi nga naib pa ako nung mga panahon na yon. Paano ko may sasapamuhay yung pagiging Christian ko kapag nandoon na ako sa gitna ng labanan? So ang sabi sa akin, no, hindi naman po pastor yun, isang leader ng campus ministry. Sabi niya, kung ano yung calling na binigay sa iyo ng Panginoon, kapag ginagampanan mo ng maayos yun, sabi niya, ayun ay kaparaanan ng paglilingkod sa Kanya. Kanya, hindi magiging conflict kung ikaw ay sasama sa fellowship at kikilalanin mo si Jesus Christ bilang Panginoong tagapagligtas. Pero hindi pa rin, binaliwala ko pa rin yon. At hanggang sa isang gabi na na-invite ako doon sa isang evangelistic crusade, narinig ko yung preacher. Sabi niya, kapag ka sinubukan mo na yung lahat, pero bigo ka pa rin, bakit hindi mo subukan ngayon ang Panginoong Jesus? So, ganun lang po kasimple yung sinabi niya at nung mag-altar call na siya ay lumapit na ako at doon ko sinuko yung buhay ko sa Panginoon. At doon ko napatunayan na kapag ka sinuko yung buhay sa Panginoon ay walang pumapangit no po na sitwasyon. Kahit na punong-puno pa ng problema, kahit na may mga pagsubok pa. Last week ay nagkaroon uli ako ng ng parang hindi na naman ako makahinga. No po, kanya hanggang ngayon medyo nanghihina pa rin ako pero nakarecover naman na ako. No po. Ang hindi ko alam ano yung nagiging problema dahil lahat naman ng mga test, kapag nagpapatest ako ay okay naman, maging sa spiritual warfare, hindi naman kami nagkukulang. Laging punong-puno na rin ng spiritual warfare. Ang nakita ko lang siguro talagang hindi pa talaga fully recovered ano po. Dahil ang sabi kasi sa akin ng cardiologist ko noon ay yung nangyari sa akin noon ay hindi madali kasing laging marirecall daw kasi ng aking
ay parang muscle memory, ano po, parang marirecall pa rin lagi ng katawan ko yung nangyari kanya. May time na parang ganun pa rin yung magiging, parang babalik sa akin yung parang hirap akong huminga dati kahit na okay na lahat yung mga test. So hindi naman po ako nangangamba dahil lahat naman ng mga test ay okay naman. Pero may time lang talaga na kapag ka nasobrahan ng puyat sa kapagod. Dati naman kahit na ilang gabing puyat, ilang araw na pagod ay hindi iniinda ng katawan ko. Bata pa naman, 56 pa lang naman ako pero malakas pa kung tutuusin. Siguro kinakailangan lang mag-recover talaga doon sa naging karanasan na yon. Pero balik po ako rito na hindi talaga papangit yung buhay ng sinumang nagtitiwala sa Panginoon sapagkat pabuti ng pabuti ang buhay natin na kay Jesus. Hindi katulad ng inyo offer ng balon doon sa babaeng ito ay iba yung inyo offer ng Panginoong Jesus. So punong-puno po ako ng pasasalamat habang piniprepare ko pa at nire-review muli itong message na to sapagkat muli kong nakita kung ano yung plano ng Panginoon. Paano niya ako binago sa akin pong buhay. Simula nung marinig ko yung message na yon na nagsasabing kung sinubok mo na lahat at bigo ka pa rin, bakit hindi mo subukan ang Panginoong Hesus? At nung sinubukan ko po, yun na yung naging pasimula na talagang maganda yung buhay na nasa Panginoong Hesus. At doon ko rin nakita na hindi man natuloy yung mga plano ko po noon, mas maganda pa rin yung plano ng Panginoon. So pangalawa, because of Jesus, sin becomes powerless. Ano po? So Jesus gave himself for us on the cross. He gave everything for us. Then we need to see the revelation of the cross now. No po na talagang tinubos tayo ng Panginoong Hesus doon. Lahat ng mga pagkakasala ay kinuha ng Panginoong Hesus at inako niya para sa ating lahat. We need to see the altar as a place of offering and a place of sacrifice na sa tuwing sasamba tayo at mag-aalay ay may mamamatay. So sino? So alam po nating tayo yun, dating pagkatao natin, our human nature, no po, na hindi na dapat na nangingibabaw sa atin yung human nature sapagkat yung divine nature ang nais ng Panginoon na makita at mangibabaw lagi sa ating mga buhay. Si Jesus ang dapat na lumakas ng lumakas sa buhay natin, hindi ang kasalanan. Wala namang kapangyarihan si Satan at kasalanan sa buhay kung si Jesus ang nangingibabaw sapagkat sa John chapter 10 verse 10, the thief has come to steal and kill and destroy, but I came, sabi ni Jesus, to give you life, life in all its fullness, or life abundantly. So ang Panginoong Yesus yung patuloy na lumakas sa buhay natin, ng kanyang presensya at lahat ng mga kasalanan ay wala ng kapangyarihan sa buhay natin. And number three, because of Jesus, blessing becomes unlimited. Ano po, sabihin nyo nga, unlimited. Sapagkat sabi Unlimited. ng Panginoong Kristo ay dadaloy ito ng dadaloy sa inyong mga buhay. So the blessings of Jesus will never run out and will never be out of stock. So alam po nating lahat yan. Na bagamat hindi naman magic yon na ibubuhos sa atin. Pero napatunayan ko na sa buhay ko simula nung no, 1994 kasi ako na-convert ano po. At simula nung 1994 yato 30 years na anong nakaraang November. Tandang-tanda ko po yun sa Taal United Methodist Church sa Bukawi. Matagal, nung maraming nag-share sa akin sa campus, matagal pa rin na panahon, ano po, bago talaga na-encounter ng totoo ang Diyos. Pero nung isinuko ko na sa Kanya ng lubusan yung aking sarili ay talagang yun na yung pasimula na sabi ko sa Panginoon. Maglilingkod ako sa inyo ng lubusan. Sabik ako nun na sumama dun sa pastor. Ano po, pagkatapos ng pananambahan ng Sunday,
Magpapaiwan ako sa church, sasabihin ko sa pastor, Pastor, may visitation ba kayo? Ako na magdadala ng mga gamit ninyo. So, Pastor, magdadala ba kayo ng komunyon sa mga may sakit? Samahan ko po kayo. Ako na magdadala ng... Hanggang sa... Yun pala, nagpapasimula na akong tinatawag ng pang 1994. Then 1996 po ay nagpastor na ako. Ano po, mula sa pagiging high school teacher, ano po ay nag-resign ako at talagang sumunod doon sa kalooban ng ating Panginoon. Maraming mga struggle, maraming mga pagsubok, pero doon ko napatunayan ng sino mang nagtitiwala sa Diyos ay talagang meron siyang paraan para sustain yung lahat ng mga pangailangan. So while I was preparing this message, God reminded me again, Philippians 4:19, sabi doon, and my God will supply all your needs according to riches and glory in Christ Jesus. Then yung Deuteronomy 28:2 na talagang sabi ng ilang bahagi ay the blessing of God shall overtake you, na talagang mag-overtake pa yung mga pagpapala ng Panginoon. And then yung John chapter 6 verses 12 to 13, sa kabila ng napakaraming napakain doon sa ilang ay lumabis pa ng 12 basket o 12 bakol, ano po, nagpapaunawa lang na talagang pag nagtiwala tayo sa Panginoon, kapag ka nasa senaryo ng buhay natin ng Panginoong Jesus, sapat-sapat yan, sobra-sobra pa, umaapaw pa sapagkat ganyan ang biyaya ng ating Panginoon. Then God led me to Psalm 37 verse 25. Ano po? Sabi ni Haring David, I was young and now I am old, yet I have never seen the righteous forsaken or their children begging bread. So hindi nagkukulang yung mga nagtitiwala sa ating Panginoon. Na yung mga matatanda nung araw, lagi nilang sinasabi kapag wala na yung PC yung tali, dinudugtungan daw ito ng Panginoon. Kayang-kayang dugtungan ng Panginoon kapag putol na o wala na yung PC. O kumbaga parang may kakulangan na. At totoo po yun. Um, hindi hindi kami pinagkulang ng Panginoon. Alam ko kayo rin po, kanya yung mga messages na naririnig natin na kapag sa Diyos talaga tayo lumapit, sa Diyos tayo nagsumbong, sa Diyos natin hiningi, yung mga pangailangan natin ay ipoprovide niya sapagkat may kapangyarihan yung Diyos na talagang gumawa ng kaparaanan sa buhay natin. So hindi magkukulang kailanman ang ating Panginoon. Jesus is everything and we are so blessed because He offers the best for our lives. So Jesus is everything. It's a deal or no deal. So sana po ay sa ating lahat ay it's a deal. Ano po? So God bless everyone.